Inday, may kaliitan po ang aking saging. Tignan nyo naman. Ay, grabe si Dodong. Sinin pa talaga sa akin yung saging niya. Kasi daw may kaliitan. Kaya ano daw yung gagawin niya para mapaligaya niya ng husto ang kanyang karelasyon na kung saan palagi na lang nabibitin sa higaan, no? So, yun po ang ating tatalakayin ngayon kung saan top 3 possession na kung saan para sa may maliit na talong at ng saging dyan. So, makinig kayo mabuti sa mga may maliliit dyan na talong. No? So, ito yung sasabihin ko. It's not about the size. Size doesn't matter, but the performance well. Ay, yate, grabe English. Ay, naunsa naman to. So, yun daw na ang size doesn't matter daw ang size, kundi sa inyong performance. Paano yang sobra kahaba, sobrang laki, hindi naman marunong magkanyod yan, hindi magkagod, no? Hindi marunong magkagod sa lubi. So, yan po ang isa sa mga sekreto, no? It's not about the size, but the performance. Ay, grabe. Dito nyo lang nakikinig. Makikinig kayo ng maigi dyan, no, mga dodong, no? Kasi, ang typical po talaga na size pag Pinoy ay maliit po talaga yan. Hindi naman sobrang maliit, no? May katamtaman yung laki. Kung Asian size ka, mga Asian, mga Malaysian, basta may Asian, ay nasa mga 4 to 6 lang yan talaga. 4 to 6, no? Pag naka 7 ka dudong, it means pasok ka na dyan sa mga genius record. No? Pag 7 po ang yung sayudong ay napapakawaw na kaming mga babae. Pag 7, so wow na sa amin. Pero 4 to 6, huwag ka mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Madami kayo dahil nga it's an Asian size, no? Magtaka ka kung sa'yo ay nagiging 2, 3, yun na. Doon ka na magtaka na kahit gaano mo pahabain, ay naging 2 or 3 pa rin siya. So, anong gagawin dyan na hindi mo yan makakapaligaya? Huwag mo isipin yan. Kasi kahit maliit yan, meron pa rin tayong mga tips paano mapaligaya. Hindi yan porket ganyan na siya kaliit ay hindi yan makapapagligaya. At hindi din ibig sabihin na maliit, hindi nakakabuntis. No? Yan ang mindset ng mga tao na hindi alam kung paano kasi hindi marunong magbasa-basa. Basta ang alam lang nila ay magkagod. No? So mga dodong, itong tips na maipapayo ko sa inyo ay para talaga to sa inyo mga dodong. Number 1 po dodong, kung ano yung posesyon na sinasabi ko. Number 1 is yung tinatawag nating ano siya, ikaw yung nagmamaneho, no? Yes, ikaw yung nagmamaneho, pero itong maneho na to ay hindi mo siya bastang-bastang ipapasok doon sa kuweba. Bakit? Kundi ang gagawin mo doon ay ipasimhot-simhot mo doon sa tinggel o sa triangulo, no? Alam mo yung pasimhot-simhot, yung ano mo siya ba, yung ibagnod-bagnod mo siya doon ba? Ano yung ibagnod-bagnod sa Tagalog eh? Parang ihaplos-haplos mo lang doon sa triangulo ng bibingka, no? Huwag mo siyang bastang ipasok-pasok doon sa bingka. Kasi pag once na ipasok-pasok mo siya diretso doon sa bibingka na hindi pa ready, hindi pa handa ang isang babae, ay wala talagang mangyayari. Ang sasabihin ni babae ay maliit ang talaga yung sayo. No? Kaya hindi siya nasisihan. Pero itong tips na sasabihin ko na ikaw yung nagmamaniho at nung nagmaniho ka ay ginanon mo bago mo siya pinasok sa kuweba, ay of course mapapawaw talaga si babae sa'yo, no? With matching, number 2 tips, with matching unan. Yes, with matching unan kasi para yung wit po ni babae ay aangat, ang balakang ay aangat, at of course mag-aabot ang inyong dalawang pag-ibig, no? Aabot talaga kaysa naman nakapakailalim niya, mahirap po dukutin pag nasa ilalim. Kaya kailangan pong na ano mo ba siya, na-elevate mo siya ng konti, naiangat mo siya ng konti sa pamamagitan ng unan. And of course, pag doon na, ay doon mo na siya ihaplos-haplosin doon
ang kanyang bibingka. Huwag po kang magkanyod-kanyod, magkarod-kagod na hindi mo nagawa yung sinabi ko na kung saan ang saging ay gibagnod-bagnod mo ang saging doon sa triangulo, no? Ano ba yung Tagalog sa bagnod-bagnod? Ay, paki-comment nga din kung ano yung Tagalog sa bagnod-bagnod. Yung ikis-kis ba? Ikis-kis mo pala. Ikis-kis mo ikis-kis mo yung saging doon muna sa triangulo bago mo siya ipapasok doon sa kuweba. Yan ang mabisang tips na may papayo ko sa iyo, Dodong, kung may kaliitan ang yung sayo, no? So, number 2 na posisyon na sinasabi ko, Dodong, ay ito yung tinatawag nating siya ang magiging maneho, no? Magiging maneho sa'yo. Kasi, pag siya po kasi ang nagmamaneho, pwede niyang, doon niya mafe-feel, no? Doon niya, makontrol niya yung feelings niya, no? Kasi pag may kaliitan yung sa'yo, huwag ka na mag-expect na ikaw yung sobrang maligayahan. Ang aim mo dito, yung goal mo dito, Dodong, is siya ang maliligayahan, hindi ikaw, no? So, kung maliligayahan ka, the best na yan. Pero, pag ganyan po kasi, pag gusto mo yung babae na magtagal sa'yo, huwag mong isipin na ikaw yung maliligayahan, kundi ang isipin mo, ang goal mo na siya ang mas maliligayahan, na mas aangat, no, 'di ba? Na mas siya ang mapasaya mo. 'Yun po ang goal mo, Dodong, pag may kaliitan yung sayo. 'Yun nga, siya ang nagmamaneho naman. Kung tapos ka nang magmaneho, siya naman ang mamanihuin mo sa yung tinatawag ko. So, ito yung pangatlong posisyon na sinasabi ko. Ito yung tinatawag nating kainin mo, no? Alam mo yung kainin, mabisa yan sa may mga maliliit, no? Ito po yung ginagawa pag feel mo na may pagkukulang ka. Kung feel mo na kulang talaga yung yung alaga ko, kulang talaga siya. So, bumawi ka doon sa pagkain, no? Pag marunong kang kumain ng mga ganyang bagay, no, ng bibingka, no? Pag marunong kang kumain ng bibingka, ay wala pong babae na aayaw sa iyo kahit ganyan ang inyong sandata, no? Wala yung masasabi, ay maliit yung sayo. Maano yung sayo. Pag marunong kang kumain, Dodong, no? So, yan po yung tatlong posisyon. Magmaniho siya, kumain ka. So, yan ang tips at technique. Huwag na kayong makinig sa iba na ano-ano pa yung mga posisyon dyan. Kasi yan po ang tatlong pinaka gusto ng isang babae pag may kaliitan yung sayo. Bye for now.